ka. Doon sa report natin, yung preliminary report, depende sa situation, pero between 1.5 to about mga 3,000, 4,000 pesos. Hindi po kasama si Ate Shawi. Next po. Sir, yung Malacanang, sinabi ng fake news yung lockdown na supposedly kumalat. So, pero do you think, sir, may possibility kaya na makarating tayo sa point na we need to do a lockdown because of the possible rationing or sa supply natin sa langis? Ang aking proposal is magkaroon ng rationing or yung tinatawag nilang volume cap, no? Either way, ang importante ngayon ay mapahaba natin yung number of days ng ating inventaryo. Kasi right now, on the average, pag titignan natin lahat ng petroleum products, on the average 50 days. So, hindi naman tayo pwedeng magpahaba kung malapit na yung panahon. Dapat ngayon pa lang, yung 50 days gawin natin kung kaya 80 days, kung kaya 90 days, we can stretch it as far as possible para hindi tayo kinakabahan. Dahil 50 days, maiksi lang yun. Wala pang 2 buwan. So marami na rin bansa ngayon. Sa latest na nakita ko, mga around 7 or 8 countries na nagkakaroon na sila ng yung volume cap, yung hanggang 50 liters lang ang pwede mong ikarga or rationing. No? So kaya ako, part ng aking preliminary report is mag-implement na tayo ng ganitong rationing para mapahaba natin from 50 days. Kung kaya nga gawin 120 days, so much the better. No? So, talagang malabo naman, sir, yung lockdown since medyo... Yeah, I don't advise na mag-lockdown tayo ala COVID-19 kasi hihintuin buong ekonomiya natin. Marami mawawalan ng trabaho. Ang kailangan lang naman natin ma-extend yung number of days in terms of inventory. Wala tayong problema sa trabaho, wala tayong problema sa health concern. Ang problema natin, paano natin ma-stretch o mapahaba yung number of days natin in terms of inventory. Sir, may initial response na po ba from the executive dun sa mga proposals ninyo dun sa chairman's report, including yung fuel rationing? Yeah, before the Holy Week, nagpadala kami sa mga secretaries, kay ES, of course, the President through the ES, and then pinadalan rin natin lahat ng ating mga senador. Wala pa kaming feedback, no? I think because kakapasok lang today. But we'll conduct another hearing next Monday, April 13, para magkaroon tayo ng updates and of course, tingnan natin kung anong tingin nila dito sa mga recommendations natin. Fuel rationing, sir, kasi marami din pong mga comments din online. Sir, how possible sa tingin po ninyo na gagawin ito ng government? Although wala pang response sa ngayon. But considering na pinayagan nga daw po ng Iranian government yung Philippine flagged vessels na mag-pass through dun sa Strait of Hormuz, kailangan pa po ba talaga yun ang gusto natin rationing? malaman sa DOE, kung let's say ilang bang mga barko ang naipit sa Strait of Hormuz? Ilan ba ang papayagan na lumayag o makalampas ng Strait of Hormuz para makita natin yung inventory levels natin. Sa ngayon kasi wala tayong information na ganun. Hindi natin alam ilan talagang barko. I'm sure maraming barko na ipit dyan, 100% ako. Hindi ko lang alam kung anong volume ang napayagan na o papayagan pa para humaba yung ating number of days. Kung for example, makapasok lahat ng barko at makakakuha tayo ng constant supply, then by all means, hindi na kailangan mag-rationing. No? But yan information hindi available ngayon to the public. Sir, ano po ba yung number of days na kailangan para matiyak natin yan? As long as possible. Siguro, kung ako tatanungin, kasi sa mga negosyo, mahirap magplano ng negosyo, or even government, mahirap magpatakbo ng gobyerno kung alam mo in 50 days, wala ka ng gasolina. No? For LPG nga, in 33 days, wala ka ng LPG. So it's very hard for businesses. In fact, ang mga negosyante ngayon, hindi sila nag-expand ng negosyo. No? Walang gusto mag-expand dahil hindi nila alam kung magkakaroon ng petroleum or hindi. No? So uncertainty is creating also economic problems for us. No? So the longer that we can stretch it, the longer na meron tayong inventory, the better for us. Of course, the best is matapos na yung gera at back to normal na. Pero
nakita namin marami rin plantang nabomba eh, no? Nabomba yung planta sa Qatar, nabomba yung planta sa if not mistaken sa Kuwait. So maraming suppliers rin ang apektado dito. So we need to compute that rin, no? Kung yung mga plantang nabomba makakaapekto sa supply natin. Ilang days, sir, yung parang medyo pwede tayo magkaroon ng confidence kahit papano? Like 120 days of supply, sir? Ang tangke natin dito sa bansa natin, ang available lang if around 60 days, no? But ang importante ngayon yung mga firm supplies after that 60 days, no? Yun ang nawawala, no? Unlike before, kahit wala tayong tangke dito, pero yung suppliers naman can assure us na dire-diretso yan. Hindi mo na kailangan mag-inventory pa dito. So yun ang nawawala ngayon, no? So if we can extend, sabi ko nga, kung mapahaba natin yung inventory days natin, mas maganda yon. Sir, yung development ng pag-uusap with Iran, what should the public expect in terms of pricing ng petroleum products? I don't think the pricing will be affected kasi global pricing to. So hindi ko ina-expect na biglang bababa yung presyo. But ang maganda dito, meron tayong constant supply, no? So yung mga oil refineries natin plus yung mga oil traders natin, magkakaroon na ng assurance na magkakaroon tayo ng constant supply, no? So yun ang malaking bagay. Napakalaking bagay yan para sa atin. In fact, maraming bansa ang namomroblema ngayon dahil ganun din, no? Hindi yung barko nila hindi pinapalampas ng Strait of Hormuz, so nahirapan din sila in terms of planning. This morning na panood ko yung speech ni Prime Minister Lawrence Wong ng Singapore. And even Singapore admitted na nagbabago yung situation. In fact, sabi niya magre-revise sila ng kanilang national contingency plan. So ibig sabihin mayroon silang contingency plan before, i-revise nila ngayon kasi ini-expect nila humaba to at may structural problems. Ibig sabihin ibang mga suppliers sila na bomba, no? So ako magandang maging signal sa atin itong speech ni Prime Minister Lawrence Wong dahil nakikita nila na pwedeng humaba itong conflict. Sir, should the President do the same? Yung maglabas ng ganong video statement, talking to the public, reassuring the public yung anong ginagawa ng gobyerno sa krisis? In fairness kay President, regular siya naglalabas. Pinapanood ko rin yung kanyang mga statements. Kung may mga important developments, new developments, naglalabas rin siya. So in fairness to the President, in fact, mas